ano nga ba ang trigonometric ratio? Ito ay ang sine, cosine, tangent, cosecant, secant, at cotangent. Pero ang mas common sa anim na ito ay ang sine, cosine, at tangent. Ang trigonometric ratio para sa specific angle ay sin theta is equal to y over r or opposite over hypotenuse. Cosine theta is equal to x over r or adjacent over hypotenuse. Tangent theta is equal to y over x or opposite over adjacent. Cotangent theta is equal to x over y or adjacent over opposite. Secant theta is equal to r over x or hypotenuse over adjacent. At cosecant theta is equal to r over y or hypotenuse over opposite. So, sa isang triangle, meron itong tatlong side. Ang hypotenuse, ang adjacent, at ang opposite. So, paano natin malalaman kung saang side ang mga ito? So, ang may pinakamahabang side ay ang hypotenuse. Ginagamitan ito ng letrang R upang i-represent ang radius. Sapagkat kung lalagyan natin ng bilog ang isang Cartesian plane at guhitan dito, ito ay makikita dito sa figure natin na ito ay isang radius. Next ay ang adjacent. Ito ay binigyan ng letrang X dahil ang adjacent side at ang x-axis ay parehas na horizontal. Next ay ang opposite side. Ang opposite side ay opposite siya sa given na angle. Binigyan naman siya ng letrang Y dahil ang opposite side at ang y-axis ay parehas na vertical. Let's have an example. So, sine A is equal to opposite over hypotenuse. Ang opposite sa angle A ay 15. Kaya ito ang ating ilalagay. Ang hypotenuse ay ang 17 dahil ito ang may pinakamahabang side sa isang triangle. Next is cosine A. Ang adjacent sa ating angle A ay ang 8 over 17 dahil ang 17 ang hypotenuse. Next, tangent A. Ang opposite sa angle A ay 15. At ang adjacent sa angle A ay 8. Next, cotangent A. Adjacent over opposite. Ang adjacent ay ang 8. Dahil ito ang adjacent sa angle A. At ang opposite sa angle A ay 15. Next ay secant. Ang hypotenuse ay ang 17. At ang adjacent sa ating angle A ay 8. Next ay cosecant. Hypotenuse over opposite. So, ang hypotenuse sa ating triangle ay 17. At ang opposite sa ating angle A ay 15. So, that is how you find the 6 trigonometric ratios. Let's have another example. So, sine 30 degrees is equal to opposite over hypotenuse. So, ang opposite sa 30 degrees ay 1. At ang hypotenuse niya ay 2. Dahil ito ang pinakamahaba
dalawang side sa ating figure. Next ay cosine 30 degrees. So, ang adjacent sa ating 30 degrees ay square root of 3 over 2. Next, tangent 30 degrees. So, ang opposite sa ating 30 degrees ay 1. At ang adjacent is square root of 3. Pwede pa itong mas-simplify by multiplying it sa square root of 3. So, 1 times square root of 3 is equal to square root of 3 over square root of 3 times square root of 3 is equal to square root of 9. So, copy the numerator. Ang square root ng 9 ay 3. So, ang sagot natin ay square root of 3 over 3. Next, cotangent 30 degrees. So, ang adjacent sa ating 30 degrees ay square root of 3. At ang opposite naman ay 1. Or, para mag-simplify pa, square root of 3 ang sagot. Next, second, 30 degrees. So, ang hypotenuse natin ay 2. At ang adjacent sa ating 30 degrees ay square root of 3. Ulit, pwede natin itong ma-simplify pa by multiplying it sa square root of 3. So, 2 times square root of 3 is equal to 2 square root of 3 over square root of 3 times square root of 3 is equal to square root of 9. So, copy the numerator at ang square root ng 9 ay 3. Last is cosecant 30 degrees. So, ang hypotenuse ay 2. At ang opposite sa ating 30 degrees ay 1. Or 2. So, lagi natin katandaan ang acronym na SOHCAHTOA. So, S for sine, O for opposite, and H for hypotenuse. Next, cosine is equal to adjacent over hypotenuse. At T for tangent is equal to opposite over adjacent. That is all. Thank you.